tapos yung quantity, yun po. Then sa transaction, ganun din, pagtapos na mag-charge, then may receipt pong lalabas. Then sa admin, may dashboard, product, and yung mga user list, and lastly, order history. And sa super admin, meron siyang 3 abilities, which is kaya niya mag-delete ng user, and log, and sale history. Yun, mamaya papakita ko na lang po. So, proceed na po tayo sa system. So, sa system, sinabi ko kanina is, pag 3 beses nag-error, 1, 2, 3. May lalabas po na login lock. Try again for 30 seconds. Then, mamaya natin yan. Sa forgot password naman, kailangan sa database natin na account natin doon, para ma-reset natin yung password, kailangan natin ibantay lang dun sa field na yon, dito rin sa field na kailangan doon sa forgot password. So, eto, try ko po yung account ko dito. Cashier po ako doon, and then so, try po natin mali muna. Yan po. Pag mali, account is not found. While pag tama, ito na po, account verified. Tapos ilalagay lang po natin yung new password. Let's say ito Bologna. Then hindi po siya mag-enable pag hindi po tugma yung confirm password sa new password. Yan. Na-confirm ko na po. Pag hindi po talaga siya mag-enable. Then, ma-update na po. Sa admin po muna tayo. Gamitin po natin yung account ni Candy. Then, sa admin, makikita natin yung dashboard. Dito, merong yung interval. Dito po muna sa chart. Merong 7 interval mula sa March 29, which is 7 days ago ba. So, 7 interval talaga. Tapos up to current, April 5. Then, pwede rin yung customer and product. Di po, ano po talaga siya, static. Di po siya mababago. 7 days interval lang po talaga siya. And dito sa today's analysis, may yesterday and kahapon, tingnan natin, 120 earnings, then last week, itong kabuuan na to is naka-accumulate tayo ng 2,950 and 47 customer. Dito po sa top product sold, may yesterday, may today. Ganun din, katulad dun sa analysis. Yesterday is naka-sell tayo ng cheesecake na 2 quantity. Then proceed tayo dito sa product. Dito sa product, makikita po natin ito mamaya sa cashier. Pag pinindot po natin yung specific na data grid, lalabas po yung product na yan. Then, may mga validation din to. Bawal ka mag-input ng number, and sa price, bawal ka rin mag-input ng letter, and same as sa stocks. So, kung babaguhin natin tong vanilla, mag-update tayo, and enter natin yung current na admin, which is Kenji. I-enter lang po natin yung password niya, then continue. Yan po, lalabas yung dialog na product has been updated. And pag gusto po natin mag-add product, ganun din po, may security din po na kailangan yung password ng current na admin, then continue. Yan po. Hindi po siya magsisave product pag wala pong, may mga validation din po kasi yung mga text field na to. Bawal din pong mag-input ng number. 15 length lang po kailangan. Then,
Yun po. Milk tea, golden po, and 5 lang po yung length. Then 60, then lagyan natin ng stock na 4. May sinet-up din po kasi ako dito na 'pag exist na yung milk tea na product name na yun, hindi na mag-a-add sa data grid view. Try po natin na vanilla. Nakita po natin na nag-exist na po siya, then save product, and error kasi yun yung ginamit ko na primary key. Try natin ulit ng random. Then 5. Oh shit. Wala pong. No. Anyways. Di ko po alam nangyari doon. Dito sa research, ay sa text field, pwede natin i-search yung product or ID. Kunyari vanilla, maglalabas yung parehas niya na may vanilla na text. Then pwede rin ng ID, kunyari 27, lalabas yung ice. Then dito, makikita natin yung critical, kunyari po, no stock. Ayun po, makikita natin yung mga zero stock. Then sa critical stock, which is lalabas yung mga 5, less than 5, 4 to 0, 4 to 1, mga ganun, critical stock. Then healthy, ito po yung mga healthy, 5 pataas. Then dito naman po sa user, meron tayong, makikita natin yung mga admins. Then, pag kinlik natin yung admin, makikita natin yung info nila. Pero kailangan po natin lagyan muna ng password, which is Kenji ulit. Yun po. Then pwede natin i-update yung photo kung gusto natin. Pero wag muna ngayon. Kung inactive ko po muna to. Pag inactive po kasi, hindi po ma-access sa login. Kailangan po muna maging active yung user na to bago makapasok sa login po. Then, update na natin. Yan, naging inactive na siya. Then, pwede rin palitan yung password. Nakalimutan ko yung password niya. Dito na lang po sa akin. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Unahin. Wait lang. Dito sa register, marami din pong validation dito bago makapag-create ng account. Kailangan sa username, bawal ka mag-input ng number. Dito sa password, kailangan match yung yung in-input mo sa password dito. Pag hindi, lalabas lang ng password is not match. Yan. Dito, cashier, na-active, pwede natin dito, let's say, IC milk, 18. Kita nyo po, hindi po muna siya mag-enable bago pag na-input na po lahat ng mga field dito or combo boxes. So, at gmail.com. Then, eto, kailangan din po ng 11 digit bago makapag-proceed. So, ayan, na-input ko na lang kailangan ng yung mga kailangan po. Then, pwede na pong makreate yan. And kailangan pa rin po ng
password ng current admin. Then, ayan po makikita po natin na ito na po yung bagong user. Ah, dito sa user logs, makikita mo dito yung mga user, NC, yung in-add ko po ngayon, sort, wala po siya today. Today po yung muna interval. Pwede rin pong from, pwede rin from February. Wala talaga. Ito si Kenji. March 29 to April 5. Yan, yung mga logs niya doon sa March 29 to April 5. Then, yun lang. Sa history naman po, may yesterday, weekly, monthly, annually. Dito po yung mga detailed na makikita na po natin sa dashboard. Kita po natin yung, ayan, quantity. Inad lang po sa dashboard yung mga yan. 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 8-9 product. Pares lang po yan dito. Pwede rin po natin tignan yung interval dito. Kunyari, pwede na. Yesterday na lang. Yan, yesterday, naka-sell tayo ng cheesecake. Yun lang po sa admin. Then, proceed tayo sa super admin. To access the super admin, kailangan po natin lagyan ng type yung super admin sa user. Then, i-click po natin yung button. Then, pagka-click niyan, may magse-send sa email ng nagma-manage ng account nito. Kunyari po ito. 14321 login. Wait lang. Hindi po ata na-refresh. Ito. Login. Then, sa super admin, and po makikita po natin na makakapag-delete na po ng row. Kasi yun po yung ability niya talaga. Then, sa user log, ganun din po, makaka-delete na siya ng mga rows. Dito rin po, hindi natin po nakita ito kanina sa admin side. So, ngayon, pwede natin ma-delete by entering yung password ngayon. Yan po, lalabas po ng warning kung i-delete po natin. Yan. Try po natin yung inactive, si Matthew muna. Wait lang po, nakalimutan ko yung ano. Then, 4, 3, 2, 1. Ayun, lalabas po na the user is inactive. Kailangan po muna i-active natin yan. Tapos na po tayo dito sa admin and super admin. Dito po naman tayo sa cashier. Ito. Login. Dito po sa cashier, may lalabas po yung mga picture. Ito po yung nakita natin kanina sa dun sa admin. Pwede rin po madagdag to. Pero kanina nag-error. Hindi ko alam. Then pag nag-show stocks tayo, pwede natin ma-visible yung mga stocks. Optional naman po yan kung gusto ng nagamit na ilabas yung stocks. Then, kung order tayo, pipindutin lang po natin. Then, may validation din daw. Pag nag-zero po, na quantity cannot be zero value. Then, pag wala naman po nilagay, continue. Ganun din po. So, kailangan talaga may value. Bawal din po maging zero. Then, yan. Tapos, try po natin tong no stock. Pag 1 po, lalabas po, stock is only 0. Cancel. Then, order din po tayo ng mocha. And, kung gusto po natin i-delete, pipindutin lang po natin to, yung field. Kaya, pwedeng dalawa. Kailangan po ng password ng current cashier naman po.
Yan, na-delete na po. Then, try po natin yung charge. Ay, yung update pa po pala, puwedeng ma-update 'to using pipindutin mo lang po ulit yung product na yun, kunyari mocha, 3 na po yung order na yun. Puwede po natin babaan na 2, 2 na lang, ganyan po mag-update. Then sa charge, dito na po tayo, puwede nating pindutin 'to or via typing, kunyari 170 or bawal din po mag-type ng mga letter dito, strictly number lang po talaga. Then proceed na po tayo sa receipt. Ay 'pag lower than 165 po pala yung nakuha natin 'pag nag-payment, lalabas po yung cash is not enough, while 'pag 170, lalabas po yung enter password for security, then checkout is success na sa receipt. Yan, ito na po yung receipt na yan. Tapos 'pag yan na po yung receipt, 'pag po natin yan, ah, nag-iiba din po yung transaction code. Then yun, nabawasan yung chocolate tapos mocha, then makikita natin sa yan, nadagdagan yung product natin, dagdagan din yung earning, then history. Sa dito rin po pala nakalimutan ko is pagka-login ng account, mare-record na 'to dito, tapos pagka-logout mare-record din po, gano'n. And ano pa ba? Nakalimutan ko, ano kasi, wait lang po, try ko, ayan na-add, ayan, makikita po natin 'yan sa cashier. Ayan na-add sa yung milk tea na 'yan. So, baka parang 'yun lang po siguro sa overall na POS namin. 'Yun lang po, ma'am. Renzel, anong section mo last sem? Last year? Linux po. Sabi Dito. na eh. Char. Okay. Tabige, Linux ka din Killing, Linux ka din. Kenji, Linux ka din. Kayo yung mga music in action sa Java di ba? Kami yung mga nakamask, ma'am. Kami po yung laging nakamask, kaming 4. Oo, sabi ko na eh. Kayo ang mga F4 eh. So, tawang-tawa Gilbert. Ang kinikilig ako sa inyo. Ayan. So, wala naman ako masabi. Actually, ang lawak ng system na binigay ninyo sa akin, and also I really like that you have this search feature, which is yung sort. Actually yun yung din sana yung though hindi siya yung algorithm talaga ng sort, 'di ba, na kung saan yung katulad kay Google, na kung saan 'pag mali yung spelling may binibigay pa rin siyang may binibigay pa din siyang element. Try mo baguhin yung spelling, milk tea kunyari, Renzel. Tingnan natin kung may lalabas doon sa milk tea. Yes, you have dashboard. Yan yung sinasabi ko kanila kaila Eliza. Then you have your security there. Very good. Ayan.
Okay. Ito po, Hindi, ma'am. pero wag mong baguhin sa super admin na part. Try mo naman yung ano pa ba yung mga meron kayo diyan kanina? I-clear mo nga 'yan. Para makita ko lahat. Kunyari, Vanilla, ayan. Wag mong baguhin sa admin. Ayan, 'di ba wala siyang nire-release na element kasi yun nga, yun yung sinasabi ko na yung algorithm kasi nung ganong klase ng feature is mahirap na. Kailangan na ng mahabang panahon to complete that algorithm ng system ninyo. But I really appreciate the effort na binigay ninyo dito sa system ninyo. Yan, yung search bar na feature. Napaka-basic na yan ngayon sa lahat ng system na meron tayo. Meron ng search bar. And that's good na in-include nyo to, itong feature na to dito sa system ninyo. And also, I want to commend the design. It's so nice. Ayan, so super appealing niya and nagtugma siya dun sa sa theme ng business or for example, ng company na pinagbibigyan or pagbibigyan ninyo ng system ninyo. And can you please go back to the dashboard, Renzel? I want to see it pa. Ayan. So, kung parang meron akong nakaligtaan dun sa Ito po, ma'am. Ayan. Wait lang ha. Ayan. So, dito naman ay earnings. Products nga tayo, Renzel. Nice. That's good. Sayang lang, hindi nagbabago yung color, no? Kapag critical level na. Wala kang critical level dito, no, Renzel? Wala po, ma'am. Pinantay ko lang po dito sa color ng product customer, dito sa analysis po. Oo, pero good naman na siya. Pero sana meron tayong anong tawag dito? Critical level talaga. So tulad niyan, isa na lang yung stocks mo or yung quantity nung product na yon. Ano ba to? Anong klaseng product? Bakit wala siyang naka-indicate? Bakit date? Yung ano po, ma'am? Atong nasa baba, bakit Ito po, anong ma'am. klaseng product yan? Yung date, March 29, March 30, bakit date Ano po, yung ma'am? nakalagay Yung dyan? nangyari, yung March 29, nakasell po ng 14 product. Ganun po. Tapos sa March I 30, see. nakasell po ng Yung 1 sales pala yan. yes po. Hindi siya yung stocks. Oh, hindi po. Okay. So, dapat sales yung nakalagay dyan, hindi product. Kasi, if product yan, wait lang ha, nagpapaquiz kasi ako eh. Wait lang, balikan kayo. Okay. So, okay na sana eh. Kaya lang yun lang napansin ko na earning pala siya. I mean, sales pala siya. So, sana, dito mo na lang siya nilagay. Etong earnings. Balik ka nga sa earnings. Patingin niya ako ng earnings. Same lang. Hindi yung pinaka, amount. No, Renzel. Opo. Kunyari po, ito, 668. Ngayon po, April 5. Dito rin po mag-adjust po sa April 5. Okay. So, goods na yan. Si earnings, si customer, si products. Dagdagan mo na lang yung stocks para nakikita mo. And then, pagdating dun sa stocks, today products. Okay. So, pagdating dun sa stocks, ay maglagay ka ng critical level. And then, ayan. So, meron nga tayo dyan na no stock. Pero sana, since may dashboard na nga tayo, gamitin na natin siya doon kay dashboard.
Ayan. So, maganda din naman na meron kang ganyan. Pero since may dashboard nga tayo, summary nga yun di ba? So, summary makikita natin agad na yun yung mga stocks na onti na lang yung quantity. Ayan. So, all in all, I'm really impressed sa inyong system. Sabi ko, nagtatanong kanina kay Ma'am Kat, parang hindi ko kilala tong mga to. Sabi ko, pumasa ba sa akin to sa Java? Sabi ko ganun kay Ma'am Kat. Kayo pala ang F4 ng Linux na kung saan lagi kayong mga naka-face mask that time or that year. Tingnan nyo, hindi ko kayo nakikilala, hindi ko kayo namumukhaan. Si Renzel lang. Parang pumayat pa nga si Renzel. Na-stress ata to si Renzel sa inyo. Sabi ko sa inyo ha, si Kenji, panay ang panay ang hip-hip mo dyan. Ayan. So, congratulations, Group 3. Very good. And ang ganda ng system ninyo. Yun na lang yung mga lockings na ganun. If ever na i-continue nyo to for college, maganda na kasi to. Dagdagan nyo na lang ng feature to ng hardware. Yung print talaga, yung QR, kung ano man yung nauuso ngayon. Maganda. I-enhance nyo na lang to kung magko-continue pa kayo ng IT sa college. Yan. Ang ganda ng system ninyo. And congratulations, Group 3. Yan lang sa akin. Yes? Namumukhaan mo na sila. Hindi ko sila